Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Marami sa atin, no, sa panahon natin ngayon, lalo na sa controversial sa ating bansa, maraming mga pinahihirapang mahihirap. Maraming inaapi, maraming walang katarungan, na kung minsan talagang wala kang magagawa, lalo na yung nakalaban mo ay makapangyarihan, nasa posisyon at mayaman pa. Madalas po no, maraming istoryang ganun na tila ba mailap no, yung katarungan sa bawat nagiging biktima nito. Pero may paalala po no, sa Biblia, ang sabi sa Kawikaan chapter 14 verse 31, ang nang-aapi ng may hirap ay nahamak ang Diyos na lumikha sa kanila. Ngunit ang nahahabag sa may hirap ay pinararangalan ng Diyos. So, napakaganda po, no? Kapag pala tayo ay nangahamak ng ating mga kapwa, ito hinahamak natin ang Diyos. Kaya nga sinasabi ko, parang napapanahon nito dahil sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bayan, nakita po naman natin, no? Dahil sa mga tiwaling, mga opisyal, ngayon po ay laganap, lalo na ngayon, no? May bagyo na naman. Laganap ang baha, apektado yung mga mahihirap, no? Nawawalan ng trabaho, yung mga palayan, sakahan, minsan yung mismong bahay pa, maanod sa baha, o pinakadawos yung buhay, no? Mawawalan pa ng buhay ang minamahal mo sa iyong pamilya. Di ba? Tapos walang hanap buhay, talaga namang nagpapahirap sa mga mahirap. Samantalang itong mga taong gumawa, no? O nagkamal ng kayamanan ng bayan, ay talaga nagpapakasasa sila, nabibili nila ang gusto nila, papasyal-pasyal lang sa ibang bansa, bumibili ng mga magagarang kotse, damit, bahay, lahat na. Parang sa kanila na talaga yung grasya, no? Kaya nga sinasabi ng iba, bakit nga ba pinapahintulutan ni Lord dyan? Dito sa mundo po talaga nangyayari yan. Subalit pagdating naman doon sa kalangitan, wala pong makakalusot dyan. No? Lahat tayo ay mananagot sa Diyos. Lalo pa kung ganong mga gawain na inuuna mo ang sarili mo, imbis na tulungan mo yung kapwa mo, especially no, sa mga may katungkulan, no? Gawin yung trabaho mo, pagserbisyo ng tao, hindi. Nagpapayaman ka, nagpapakasasa ka, at marami ka po mga inaapakang maliliit o may hirap na tao. So parang ginagawa rin pala natin yan sa Diyos. Subalit kung tayo ay nahahabag, no? Kung tayo nahahabag, sabi dito, sa mga may hirap ay pinaparangalan ng Diyos. So kung tayo po tumutulong, no, sa ating kapwa-tao, kung tayo ay naglilingkod sa ating mga kapwa-tao, ay pinararangalan pala tayo ni Lord. Diba, sinabi namin ng ating Panginoong Hesus, no, kung ano yung ginagawa mo sa kapwa mo na pinakamaliit na, pinakamahihirap na tao, ay ginagawa mo rin sa akin. Kaya kung nahahabag ka, no, alam mo, ikaw na talagang mayaman ka, marami kang pera, talagang lalo na sa oras ng kalamidad ngayon, ng bagyo, baha, nagsishare ka ng mga blessing mo, tumutulong ka sa kapwa mo, pinararangalan ka ng Diyos. Dahil nahahabag ka, no, sa mga mahihirap, gusto mong tulungan lahat, kung pwede lang, no, tulungan mo, o kung talagang mayaman ka, nagpapatayo ka ng scholarship, ng foundation, at kung ano-ano pa. 'Di ba? Yung mabigyan mo lang po ng 5 kilo ng bigas. Yung talagang walang-wala. Sardinas, noodles, o bigyan mo ng allowance, no? So 500, 1,000, kung mayaman ka talaga, talagang pinararangalan ka
ng Diyos. Taliwas, no, doon sa sinasabi nating hinahamak yung mga mahihirap, lalong pinadadapa. Di ba? Halimbawa, di ba, sa mga nagpapahiram ng may interest. Di ba? Ang tao, gipit na gipit yan. Di ba? Kahit gaano kalaki ang interest niyan, talagang igagrab niyan kasi wala na po siyang choice. Kailangan niya ng pera, kailangan niya may magamit. Di ba? Pero ikaw, na isang negosyante na nagpapahiram, talaga namang kahit anong mangyari, kikita at kikita ka. Di ba? Kasi nagpahiram ka ng malaking pera. At kaya may malaki ka ring interest. So, ibig sabihin, kahit sabihin mong nanghiram yung tao sa'yo, hinahamak mo pa rin yun. Mahirap. Dahil hirap na nga, lalo mo pang pinapahirapan. Kaya po ang ating lagay sa ating puso at isipan na sana, no, talagang sikapin natin makatulong. Huwag hamakin yung mga mahirap, kundi tulungan para parangalan tayo ng Diyos. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog na may problema sa pamilya, pinansyal at kalusugan, sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Jesus, ay tsak yun ipagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo manalangin, Lord, i-bless po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na maluba na po ang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loob. At ganoon din po sa pamilyang nakawatak-watak o nakakasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. At ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala, lalo na yung mga naging biktima ng mga kalamidad kagaya ng bagyo, Lord. Yakapin niyo na mahigpit at i-bless niyo po ang aming anak buhay para sa aming mga Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat ng ito niling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus Christ Santo. Amen. Thank you very much po and God bless.